ang nawawalang mga barangay sa lawa ng Taal. Noong unang panahon, usap-usapan sa Batangas ang kakaibang pangyayari sa paligid ng lawa ng Taal. May ilang mangingisda na nagsasabing may mga barangay na kanilang nakikita sa gitna ng lawa, maliwanag, may mga bahay, may mga tao, at may mga ilaw sa gabi. Ngunit sa tuwing sisikatan ng araw, bigla na lamang itong naglalaho na parang wala talagang nakatayo sa lugar na iyon. Isang gabi ng tag-init, si Mang Pedring, isang veteranong mangingisda, ay napadpad sa gitna ng lawa. Malayo pa lamang ay nakita niya ang isang buong barangay na may handaan, may tugtugan, tawanan, at tila may fiesta. Dahil sa gutom at pagod, lumapit siya sa pampang at sinalubong siya ng mga taong nakasuot ng makukulay na kasuotan. Inalok siya ng pagkain at alak, ngunit napansin niyang kakaiba ang lasa, mapakla, at malamig na parang tubig mula sa ilalim ng lawa. Kinabukasan, nagising si Mang Pedring sa kanyang bangka, nanininig, at nasa gitna ng lawa. Wala na siyang nakitang bahay, tao, o fiesta, ngunit ang kanyang bibig ay puno ng putik, at ang mga kamay niya ay madaming buhangin. Mula noon, ikinwento ng mga matatanda na ang mga nakikitang barangay ay hindi mga totoong komunidad, kundi mga nayo na nilamon ng pagputok ng Bulkan Taal noong mga sinaunang panahon. Ang mga kaluluwa raw ng mga taong nalunod at nabaon sa abo ay nagbabalik sa anyong parang mga baryo. Lumilitaw sa piling ng mga mangingisda o mga napapadpad sa lawa. May nagsasabing kung may taong makikisalamuha sa kanila, hindi na ito makakabalik. Marami na rin daw ang nawala at hindi na natagpuan, ang bangkalang ang lumulutang, ngunit ang manasakay ay wala na. Hanggang ngayon, may mga mangingisdang nagbabalik sa dalampasigan na nagsasabing nakita nila ang mga nawawalang barangay. May ilaw sa gabi, may tumatawag mula sa pampang, subalit nawawala sila pag sumikat na ang araw. Lumipas ang ilang taon mula nang ikwento ni Mang Pedring ang kanyang karanasan. Marami ang nakinig, pero mas marami ang nagduda. Isa sa mga hindi naniwala ay si Mario, isang binatilyong mahilig sa pakikipagsapalaran. Ng gabing kabilugan ng buwan, nagpasyang pumalaot si Mario kasama ang tatlong kaibigan. Habang papalapit sila sa gitna ng lawa, unti-unting nagpakita ang liwanag mula sa malayo. Doon, nakita nilang muli ang isang buong barangay. May simbahan na may kampanilyang tumutunog, may mga taong naglalakad sa pamilihan, at may batang nagtatawanan sa tabi ng kubo. Pare, totoo na ang sabi ni Mang Pedring. Ngunit napansin nila, malamlam ang mga ilaw, at ang mga taong naglalakad ay tila mababagal. Parang lumulutang kaysa naglalakad. Nang dumaong ang kanilang bangka, sinalubong sila ng isang matandang babae na may hawak na kandila. Mga anak, matagal na namin hinihintay ang mga tulad ninyo. Sa takot, sinubukan nilang gumatras pabalik sa bangka. Ngunit huli na, ang kanilang paa ay tila kumapit sa lupa. Nang tumingin sila pababa, hindi lupa ang tinatapakan nila kundi putik na mabaho at mainit. Doon nila napansin, ang mga taong nakapaligid sa kanila ay walang anino, at ang kanilang mga mata ay puti lamang, walang itim. Isa sa mga kaibigan ni Mario ang napasigaw ng hilahin siya pababa ng mga kamay na lumalabas mula sa putik. Isa pa ang biglang nawala, para bang nilamon ng lupa. Si Mario na lang ang natira. Pilit siyang lumaban, at sa huling pagkakataon ay nakawala siya at tumalon pabalik sa bangka. Sa pagpadyak ng sagwan, napalingon siya at doon niya nakita ang hindi malilimutan. Ang buong barangay ay biglang nagdilim, at ang mga tao roon ay nakamasid sa kanya, nakangiti ng malapad, at sabay-sabay na sumisigaw. Hindi ka makakatakas, babalik ka rin sa amin.
Pagdating niya sa dalampasigan, mag-isa na lamang siyang nakaupo sa bangka. Ang kanilang mga pangalan ay dinagdag na lamang sa listahan ng mga taong nawawala sa lawa ng Taal, mga sinasabing dinala ng mga barangay na matagal nang nalunod. Ngunit muling nabubuhay tuwing gabi ng kabilugan ng buwan. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na makalimutan ni Mario ang nakakatindig balahibong eksena, ngunit mas matindi ang kanyang pagkabagabag dahil wala na ang kanyang mga kaibigan. Araw-araw ay pinipilit niyang ikwento sa mga tao ang nangyari, ngunit walang naniniwala. Ang sabi ng mga matatanda, baka raw nalunod sila o baka napunta sa ibang bayan at hindi na bumalik. Ngunit isang gabi, habang siya'y naglalakad pa uwi, may narinig siyang kaluskos sa likod ng kanyang bahay. Nang silipin niya, nanlamig ang kanyang katawan, nakita niya ang isa niyang kaibigan na wala sa lawa, nakaniti, pero basang-basa, at ang balat ay kulay abo na parang nalunod. Mario, halika na. Samahan mo kami. Naglakad ito papalapit, at nang hawakan siya sa braso, naramdaman niyang sobrang lamig, parang yelo. Napaatras siya at napasigaw, ngunit sa isang iglap na yon ay biglang naglaho ang anyo ng kaibigan, na iwan ang marka ng basang kamay sa kanyang balat. Kinabukasan, bumalik siya sa lawa, dala ang tapang at pagnanais na mahanap ang dalawa pa niyang kasama. Habang nakasakay sa bangka, may narinig siyang mga tinig mula sa ilalim ng tubig, mahihinang tinig na parang humihingi ng tulong. Mario, tulungan mo kami. Sinilip niya ang ilalim ng lawa, at halos tumigil ang kanyang puso. Nakita niya ang kanyang mga kaibigan, nakalutan ngunit nakagapos sa mga ugat. Ang kanilang mga mata ay nakadilat, nakatitig sa kanya, at ang mga bibig ay bukas na parang sumisigaw, ngunit walang lumalabas na tunog maliban sa mga bula. Biglang umalo ng lawa kahit walang hangin. Mula sa ilalim, sumulpot ang mga kamay, itim, mahahaba, at may mga kuko na parang matutulis na bakal. Hinayla pababa ang bangka ni Mario. Habang nagpupumiglas, napatingin siya sa gitna ng lawa at nakita ang muling pagbabalik ng nawawalang barangay. Ngunit ngayon, iba na, ang mga bahay ay nakasubsob, puno ng abo, at ang mga taong nakatayo roon ay walang mukha, pawang mga anino lamang na nakamasid sa kanya. Sa tuktok ng lumang simbahan, nakita niya ang matandang babaeng may kandila, ngunit na yung pagkakataon, ang mukha nito ay wala na rin laman, pawang bungo na lamang, at ang kandila ay naglalagablab ng itim na apoy. Isang kaluluwa pa, Mario, at babalik na ang buong baryo. At mula noon, nagsimula ng makakita mga tao ng bangkang walang laman. Nakalutang sa lawa, ang mga mamingisda ay takot ng pumalaot tuwing kabilugan ng buwan, dahil alam nilang may isang nilalang na patuloy na hinahabol, at may barangay na muling nagbabangon mula sa ilalim ng Taal. Matapos ang ilang gabi ng bangungot at pananabik na mailigtas ang kanyang mga kaibigan, nagpasya si Mario na humingi ng tulong sa pinakamatandang albularyo sa kanilang bayan, si Lola Iska. Kilala ito bilang tagapag-inat ng mga sinaunang dasal at ritual na ipinapamana pa ng kanilang mga ninuno. Dinala siya ni Mario sa pampang ng lawa, at doon ay isinagawa ni Lola Iska ang isang ritual. Sinindihan niya ang 3 kandilang puti, binudbura ng asin ang paligid, at dinasal ang mga panalaming Latin at sinaunang Tagalog. Habang umaalulong ang hangin, unti-unting lumitaw ang nawawalang barangay sa gitna ng lawa, ngunit na yon, hindi na ito mukhang nakakatakot. Nakita nila mga bahay na maaliwalas, may mga taong nakasuot ng puting damit, at may musika ng kampanilya na tila nagmumula sa simbahan. Sa gitna ng liwanag, lumapit ang 3 kaibigan ni Mario. Hindi na sila mukhang nalunod o nabubulo, nakaayos na ang kanilang anyo, nakaniti at mapayapa. Salamat, Mario, sa iyong tapang, natulungan mo mapalaya ang aming kaluluwa. Hindi na kami muling hihilahin ang sumpa ng lawa.
At isa-isang naglaho ang kanilang mga anyo, kasabay ng pagdilim ng barangay na parang usok na tinanay ng hangin na iwan si Mario sa dalampasigan. Luhaan ngunit magaan ang pakiramdam. Natapos na ang sumpa. Ngunit tandaan mo, ang lawa ay may alaala. Respeto at panalangin lamang ang makapagpapanatili ng kapayapaan sa ilalim nito. Mula noon, tuwing kabilugan ng buwan, wala nang mangingisdang nawawala at sa halip na takot, nagsimulang mag-alay ng dasal at kandila ang mga tao para sa mga kaluluwang nalunod at nabaon sa abo. Maraming salamat sa muling pakikinig na maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel at huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.